Thank you, Secretary Kiko, for your introduction. Kasama rin natin, anong tawag ni Governor? Nga, forever mayor ng PDIG, pero ang title niya ngayon, administrator. Alam nyo, itong mga proyektong ito yung mga proyektong ginawa namin dito ngayong araw. Galing lang kami sa Pasukin, sa Sulbec, na ginawang earthfill dam para maparami ang patubig. At alam naman po natin na lalo na kapag palay ang pinag-uusapan, ang pinaka-importante talaga ay ang patubig. Kaya dinadagdagan po natin ang irrigation at yan po ang tinatrabaho ni Administrator Guillen ngayon at para madagdagan ang ani ng ating mga magsasaka. At ngayon po andito po, siyempre kasama natin si Governor Matt, Apo Mayor, Apo Vice, parang natatlo. And Dr. Obian is also here. Ito po si Dr. Santi Obian is Ako, I'm not so sure if ito ba ay part sa kanyang Build Better More, ha? Kasi may nakalagay na logo doon na Build Better More. Unang namumuno ng PhilRise. Hanggang Ma'am Nelsky, shout out po sa inyo. ngayon, he is still offering his help. Kaya kami magpapasalamat. We need talents like yours to help us dito sa lahat ng mga pinapag-usapan natin, Doc Obian, now only we can do it because dati hanggang dito lang sa Ilocos Ngayon, pwede na tayo sa buong Pilipinas. Lahat ng ating iniisip na gagawin ay maaari na natin gawin. At isa na ito. This rice processing facility is one. So, ipinagmayabang ng administrasyon na itong ginawa nilang rice processing system. Okay? Ito yung tutulong na mapabilis ang pag-process ng ating bigas. Okay? One of the most important aspects. Ito yung isa sa mahalaga na aspeto doon sa ating tinatawag na value chain. Dahil kung iisipin natin, kung wala ito, kung wala tayong processing, unang-una, yung drying natin, nandyan na naman sa kalsada. Quincy, good afternoon po. Ako talagang ipapakita ko to sa taong bayan, mga audience ng Don Mar TV, para hindi tayo bias para naman po fair tayo, okay? Unfair naman siguro kung hindi natin ito ibabalita. Baka akala lang nila na lagi na lang tayo nagbabalita sa mga palpak ng gobyernong ito. So ibabalita rin natin ang kanilang magandang nagawa, okay? Nandyan na naman sa basketball court, nandyan na naman kung saan-saan. At nasisira lang yung ani. Kaya mas maganda, meron na tayong malaking dryer dito. How big is it? It's 24 tons. 24 tons pero dalawa. There are two of them. So 24 tons ang capacity niya. Sa isang araw, kaya niyang ubusin yung 24 tons na yun. Kaya napakarami. So, you are trying to say, Mr. President, na mapapabilis na ang rice processing. Okay? So sana naman, Mr. President, kasi ako sa napakinggan ko galing sa bibig mo, gusto ko itong ginawa mo. Sana naman, Mr. President, ito, lahat ng mga probinsya ng Pilipinas, gawan mo ng ganito. 'Di ba? Para naman, kung ito yung daan para matulungan po ang ating mga magsasaka, lahat naman tayong Pilipino ay makabenepisyo dito. At sana naman, dahil dito, Mr. President, mapababa yung presyo ng bigas. Okay? So, hinahamon ka namin, Mr. President, gawin mo to sa lahat ng probinsya. Okay? Ang madry niya. Tapos papasok dito sa processing. At 3 tons per hour. Ang labas ng nakita ko, nung pinaandar namin, nakita ko na yung bigas. Ma'am Lee Chen, happy Sunday. Ng bigas. Naalala ko, tanghali na, nagutom tuloy ako dahil nakita ko yung bigas. Tama, Trinidad, Pugoy, Maranga. But and anyway,
kaya mahalaga ito dahil ang mga farmer natin, halimbawa dito sa Pidig, tinatanong ko kay Admin Eddie, pagka nung wala pa ito, magpapadala pa tayo ng palay natin hanggang sa Bulacan, doon gigilingin. Sinong kikita ngayon sa processing? Yung may-ari ng processing, hindi yung farmer. Ngayon, dahil napunta na sa isang Ibig niya sabihin, dahil dito sa rice processing mill, mababawasan po ang mga iginasto ng mga magsasaka natin. Pero sana naman, Mr. President, suggestion ko sa inyo, ilibre nyo na ito. Kung ito po ay ang pagmamay-ari dito ay gobyerno, ilibre nyo na ang mga magsasaka. 'Di ba? Ang gobyerno na ang magmi-maintain dito sana. Operative, etong ating processing ay may babalik. Hindi na lalabas sa value chain. Sabi dito ni Kailin Nadanga, baka selected lang sa mga sip-sip. Yan ang hirap sa atin. Sana naman, Mr. President, kahit panawagan ito ng taong bayan. Sana naman lahat ng probinsya ng Pilipinas na malakas yung rice production, ilagyan nyo ng mga ganito. Hindi yung pipiliin mo lang yung probinsya na kontra partido mo o kontra sa politika. 'Di ba? Tama itong sinabi ng iba nating mga viewers. ng Pidig, ng Ilocos Norte, ang pag-process. Kaya mababawasan ang gastos ng ating mga farmer. Alam nyo po, napakanipis lamang ang kita sa palay. At saka, kaya magkabagyo lang ng kaunti, kailangan tumaas ang presyo ng krudo, lumayo, masira yung processing, malayo ang pupuntahan, wala na, nawawala kagad yung kita. Kaya nandito na ito, mas lalapad ang kita na ganyan, mas maganda. Yung mga, Mr. President, yung mga ginagasta nyo sa concert, fashion show, dito nyo ilaan ng pansin yan. Yung mga ginasta nyo, ipondo nyo dito yan. Diba? Kasi magaling itong ginawa mo, Mr. President. Wag na yung concert mo. Dito, pupurihin ka pa ng taong bayan kapag lagi kang ganito. Diba? Ang magiging hanap buhay ng ating mga magsasaka. At nagdala rin kami ng mga gamit, mga traktor, iba't ibang gamit, pati na ang mga binhi at yung mga yung ayuda sa... In fairness, meron rin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kasangkapan po na mapabilis ang production ng bigas natin sa ating mga magsasaka, sa ating mga farmers. Ito, good job rin. Sana naman, Mr. President, damihan nyo to para sa mga farmers. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Napakinggan po tayo sa ating mga isinisigaw. Na fertilizer at pesticide para sa ating para sa akin, good job yung mga nagrarally sa maisog, lahat. At dahil dito, unti-unti na nilang napakinggan tayo, di ba? Ang ating layunin lang naman, matulungan po lahat ng taong bayan. Lahat-lahat. Ang dala namin, ang halaga is 71 million. Lahat-lahat ang dinala natin dito ngayon. Problema talaga yan, Ma'am Quincy. Kasi, ngayon lang nila tinatrabaho. I hope itong ginagawa nila, tuloy-tuloy na ito. Okay? Para naman, may pakita natin na talagang seryoso tayo. How many have we put of this around the country? So, nagtatanong na po si Presidente Bongbong Marcos. I hope hindi ito fake news Tinatanong siguro niya ang kanyang secretary dyan kung ilan na ba ang nagawa nilang rice processing system sa buong Pilipinas. Ito yung sagot ni PBBM. 146 na itayo na natin na ganito. So, there are already 146 rice processing system na itinayo ni PBBM. Sana, Mr. President, ipatuloy nyo yan, padamihin nyo pa. Kasi I think yung 146, kulang lang yan. Kulang talaga yan. Kung gusto mo, Mr. President, make it 5 times or 10 times yung 146 na yan. Yung 140 plus na yan. Para
hindi na tayo magkakaproblema ng bigas. Okay? If this is your solution, no, padamihin nyo pa. At yan, hahangaan ka ng taong bayan. 146 na sa buong Pilipinas. Oh. Si Admin Gillian, pinipilit niya, sabi niya, unahin na natin yung pidig. Sabi ko, wag, nakakahiya, baka sasabihin ng mga tao, inuuno lang natin yung sa atin. Kaya medyo nauna yung mga iba, pero ngayon, ngayong araw na ito, binubuksan na natin. At ito ay... In fairness naman, di ba? So, palakpakan naman natin. So, dahil lagi tayong pinupuna, lagi nating binatikos ang ating Pangulo. This time, unfair naman kung hindi natin ito ibabalita. So, palakpakan. Good job, good job, good job. Good job, good job. But it doesn't mean, Mr. President, na iboboto namin yung mga kaalyado mong mga, yung mga senatorial candidates mo. Hindi. Wala na. Sa mas maganda Kami lang, na-appreciate lang namin na napakinggan nyo kami. Napakinggan nyo ang taong bayan. ang pagsasaka ng ating mga kababayan, ng ating mga tigipadig. Kasi kahit pagka ganito kalaki ang processing, hindi lang pidig ito, buong probinsya, para makikinabang dito. At siguro pagka nakadilihensya pa tayo sa RCEP ng konti pa, baka na madagdagan na natin para naman lahat ng buong probinsya ay mararamdaman ang pagbabago na ginagawa natin. Joris Mahinay, hindi po pledges ito kasi hindi naman ito foreign investment. Okay? Hindi ito pledges ha. Meron silang ebidensyang ipinakita po na natayo na. Okay? In fairness. Sa agrikultura. At hindi lang ito, kagaya ng aking nabanggit, galing kami sa Sulbec. At that is one of the big Checklit, hindi po old video ito. July 19 po ito. July 19 po ito nangyari. projects that we are doing dahil nga sa irrigation. Ngunit ay meron tayong binubuo at naibabalita ko na sa inyo na sa susunod na taon, in 2025, mag-umpisa na yung irrigation project ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, and Abra. Yung matagal na nating, first time pa ako nag-governor dito, 1983, pinag-uusapan na namin yan. Hindi lang matapos-tapos, naabutan ng 1986. Tapos hindi na binalik-balikan. Kayo, sabi ko, sayang naman yun. Ang naging problema pati, ay linagyan natin ng mga iba't ibang aspeto, hindi lamang tubig, patubig, kung hindi ngayon. Ako, Mr. President, duda ako dito kasi itong nangyari ito sa Ilocos, di ba? O, sana naman, Mr. President, hindi lang sa Ilocos ito. Itayo mo rin itong mga RPS na ito sa Visayas, Mindanao, at sa Luzon. Kasi, kung sa Ilocos lang nyo yan gagawin, mga tao lang sa Ilocos ang makabenepisyo niyan. Di ba? So, patuloy itong paghanga namin, Mr. President, kung magawa mo yan sa Mindanao at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sana naman hindi ka maging selective, Mr. President. Meron ng hydroelectric power generation, meron na tayong pagkukuhanan ng irrigation at saka gagamit din tayo para sa mga bahay-bahay, sa household supply ng fresh water. Kaya ito po ay buo-buo natin ginagawa para naman masabi natin. Kung maalala ninyo, nung pinag-uusapan namin bago pa ako umupo, ay pinag-uusapan ko na talaga na kailangan buuhin ang value chain mula sa pagsaka hanggang sa processing, hanggang sa marketing, lahat-lahat dapat buuhin natin na maganda para streamline ito. Hindi bumubuko lang mga gastos Kuwait Vlog Mix, hello po sa inyo. sa bawat hakbang. Pag mag-processing, magbabayad ka na naman. Pag ihahawling mo, magbabayad ka na naman. Pag dadalhin mo sa palengke, magbabayad ka na naman. Ngayon, hindi na. Ngayon,
Ang gagastos diyan ay ang cooperative, pero sila din ang sila din ang makakukuha ng kita na makukuha at ibibigay sa kanilang mga member. Napakapalad naman ng Pindig Basi Multipurpose Chris Sally, good afternoon po. Cooperative at nasa inyo na Lumayas Jr., hello po. kaya po nang sabi ng gobernador, pagandahin natin ang takbo nito para makita ng mga iba at ma-inspire naman sila at sasabihin nila na meron tayong may pag-asa pa rin. Pwede nating ayusin ang ating agrikultura at gagayahin ng mga project na kagaya nito. So this is something that we are very proud of. At tinatanong nga sa akin, nung dumadaan, sabi sa akin, para kang hindi napapagod. Ako, pag nakakita ako ng ganito, nawawala kahit na anong pagod ko dahil nakakatuwa ang makita na meron na tayong ganito. Mr. President, na mas lalo na kapag hindi ka a-attend ng concert at yung mga fashion show, mas lalo kang hindi mapapagod. Mr. President, natutuwa ka na mayroong mga nakikitang ganyan, di ba? So, ipagpatuloy mo. Paramihin mo ng paramihin yan at iiwas ka na sa mga concert na yan.